Hi guys! Welcome back to our channel! So, ito na naman ang ating background ngayon. So, papaalis kasi kami ngayon eh. Papunta kami sa family doctor for check-up. So, ito ang ating pathway palikod. And may ginagawa dito for the CP rail, whatever. Or green line. So, yan. Ating lakarin, kaya kailangan nating mag-boots. Ito si Zion. Taas ng araw guys, oh. Nasisilaw na ako eh. So, ayun guys, bago kami umandar at umalis, yan, napansin ni Alvin na low pressure daw yung tires namin. Kaya, magpapump muna siya. Paano ba to? Maghahangin muna siya ng gulong. So, ito yung machine niya. Bibisan mo nakuha yan. Binili ko pa to. Yan, binili mo saan? Sa Real Canadian? Sa Real Canadian Superstore. Or Canadian Tire. Canadian Tire. Mali. So, yan. Saan ba yung malambot? Oh, ito nga parang malambot, no? So, kailangan mahanginan kahit papano. Buti nandun naglabas naman. Kasi error. Na-detect sa system ng sasakyan. So, bago kami umalis, at least, mahanginan. Siyempre, mahirap magkaroon ng aberya sa daan. Lalo na ganito yung weather. Yung weather pala namin ngayon, -7. Feels like -11 because of the wind chill. So, ito yung ginagawa ni Alvin. Para, ilan ang PSI ng gulong mo? 32 eh. O 25 lang siya. So, yun nga, konti yung hangin. Kaya hanginan natin. Buti na lang may ganito. Actually, first time ko gagamitin to eh. Oh. Ayun o. Tapos may flashlight din siya guys. Emergency. Oo. Pag emergency, yan, pwede mo gamitin. Tumili lang talaga ako dati guys na to. Kasi nga, pagka nagkaroon ng problema, meron agad ako magagamit. Tsaka meron na rin akong pang jumpstart, yung portable. Charger. Ayan, 30 lang yung nilagay ni Alvin. Pero okay na. Hindi pa parang ano pa siya, Pwede, taasan pa natin. Ayan, 32. Kasi 28 pa lang. So, kinoconnect lang siya sa car. Ayan o. Okay, done. So, maganda guys, kung may car kayo, yan, meron din kayong ganito. Yan, para sa mga emergency na pangailangan sa car, kasi ako wala akong alam doon, pero dapat talaga kung gumagamit kayo ng car, may mga ganyan, kasi hindi mo masabi, di ba? Baka masiraan kasi daan, sobrang lamig pa naman ngayon. So, yan, kaya dapat may mga ganyan equipment. So, punta na muna tayo sa Health Watch. Yun yung malapit sa Chinook Mall. So, doon talaga kami lagi nagpapacheck up. So, anyway, yan, magpapacheck up nga pala ako and si Zion. So, si Zion kasi medyo inuubo, nagkaroon siya ng sinat. Yan, this past few days. And ako naman, yan, meron akong flank pain or back pain, which is gusto kong matingnan nila and ma-rule out kasi mamaya UTI pala to kasi may history ako ng kidney stones. So, gusto ko ma-monitor na hindi yun nagre-recur. And since nasa Canada naman tayo, 'di ba? Maganda na na-check 'yon. And 'di ba, para ma-ensure na hindi siya babalik kasi sabi nga nila and sabi sa research yan, once a stone former, always a stone former. Kaya kahit na nawala na yung kidney stones ko before, pwede yan mag-recur because of my genes or lifestyle. So whatever. Kaya dapat laging nag-check up din. Yan, tingnan natin kung ano yung ma-recommend ng doktor. Kasi kung yun lang yung nag-symptom ko, hindi ko alam kung, 'di ba, kung ano yung sabihin niyang ipalaboratory ko, ganyan. Kasi wala namang mali sa urine ko. So far, unless ipa-urinalysis niya ako. Yan, alis na muna tayo. Yan guys, si haring araw ng Calgary. Diba? Tirik na tirik yung araw.
lagi kaming thankful talaga. Hindi ako nagsasawang pasalamatan yung araw dito sa Calgary. Nakakatulong yan. 'Di ba? Kasi umuwi si Alwin, mag-aalas 5 ng madaling araw kagabi. Ay lang ang temperature minus 18. Pero kasi by Friday talaga magma-minus 30 na. Pero syempre ngayon na tanghali, lunchtime kasi, yan nasa minus 7 na lang. And tolerable, tamo hindi nga kami nagkape. Kasi okay siya dahil na naka-counteract or na kukontra nitong init ng araw. Kasi grabe talaga yung tirik ng araw dito sa Calgary. And we are thankful for that. Yan, pati sa Chinook wind. So yan, ito ang ating, di ba? Neighborhood. Ang ganda. Kasi malinis and we have clear blue skies. So, hindi ko alam kailan ulit yung next snow. Parang, yata, sa Thursday pa or Wednesday. So, tingnan natin kasi nga sa Friday yung babagsak talaga yung temperature ng minus 30. Ngayon nga, may nakita na ako minus 35. Kasi, nag-iiba-iba talaga yung forecast, guys, ng ating weather. A few inches later. Ayan guys, nandito na kami sa Healthwatch Medical Clinic. Ito. So, malapit lang to sa Chinook Mall, which is ayan. And grabe wala kaming gloves and took kasi kahit minus 7, grabe ang warm sa feeling. Yun yung nako-compare pala namin nung nag-busy kami, kahit positive 8 pa sa kanila, medyo malamig kasi yun di ba, moist yung weather nila, kaya mas nanunuot sa buto. So ito kahit minus 7, tolerable. Ito na, napasok na. And ang taas na sikat na araw. So let's go na, pasok na tayo, Zion. Yan, naka-boots din si Zion namin. So ito yung loob ng clinic, wala pa yung receptionist. Pero tumawag ako, yan, wala pa lang tao. Walk-in lang kami ngayon. Si Emma. Baka naman na siya. Palista muna. Ito si Sayo, napaka-arte. Gusto lagi buhat. Papasok na lang sa pinto, gusto buhat. Putulit? Say hi. Hi. Ayan, waiting na lang tayo for the doctor. And yung mag-check up pala sa amin ay Pinoy doctor. So, hindi siya talaga yung family doctor namin, but this one, Pinoy. Ayan, tingnan natin. Andito din si Dr. Aladi, yung family doctor namin. Pero mag-check up si Dr. Florencio. See, walk-in tayo eh. Oh. Tingnan nyo naman, walk-in. Walang tao. Kasi nga, malamig. So, nung pumunta ako dito, actually, nung Saturday, na-cut off ako. Hindi ako nakapag-check up kasi sobrang daming tao. Kasi hindi pa yun nagma-minus na weather. So, ngayon, Late din na sila dumating. Oh, late na rin dumating pa tapos na 3 p.m. ang closing nila 4. So, yan, sabi namin, mas okay na ngayon pumunta. Walang mga kasabay. So, yung katabi ng pag-check up nyo sa doctor's clinic, nandun yung pharmacy. Kaya pag may reseta sila, dito na namin kinukuha. And nagbabayad if ever may participation fee kami. A few inches later. Dito na tayo sa loob ng guys, ng clinic na. Ayan, so pinapasok na kami. And then, check up na silang dalawa. Yeah, kami. Sila may sakit na nararamdaman. Sakit sa ulo sa'yo. Yeah. So, ito yung mismong room guys. Bali, papasok kasi isang room talaga dito, tapos pupunta yung doctor. Then yun, dito nila kayo check. Tapos, may ulit balitaan namin kayo kung anong gamot ibibigay sa kanila ni Zaya at ni Emma. So, dito guys, yung computer ng doctor. Tapos, dyan na ina-access yung records namin. Tapos, kung may prescription siya or kung mayroong request for laboratory, dito na piniprint. So, diba? Andito na lahat. Yan. And then, merong mini, lababo. Hand wash for hand wash din. Kasi pwede kang dito, physical examine. Yan. So, ang likod lang ni Zion. Yan.
Ayaw magpatanggal ng hat niya. Oh? You wanna sit? Wanna lie down? No? Ayan. Wait na muna tayo kay Dr. Florencio. Several song-filled hours later. So, ayan guys, tapos na tayo check-upin dito sa, ayan o, Health Watch Medical Clinic. So, maganda kanina, kami lang yung nakapila, pero medyo tumagal ha, kaya naipon yung pasyente. So, syempre minsan, depende rin yan case-to-case basis kung mahaba ba yung discussion sa inyo ng doktor or hindi. Pero, eto maganda yung naging consultation namin kay Dr. Florencio Pinay, and alam nyo yun, iba pa rin talaga yung connection pag Pinoy to Pinoy eh. So, na-compare rin namin kasi syempre for the past few times na nag-family doctor kami dito, Nigerian yun. Alam nyo yun, meron din syempre mga language barrier minsan, kaya hindi nakaka-elaborate or discuss ng mga nararamdaman or yung mga recommended na dapat gawin para sa ganong sakit. Pero ito, maganda yung na-explain talaga sa amin ni Dr. Florencio yung mga dapat gawin. So, kay Zion, normal lang daw naman yun. It's seasonal. Ganyan. Walang kailangan daw ipagkabahala. So, in-stethoscope niya naman yung likod tsaka harap ng dibdib ni Zion. And then, sa akin naman, yun nga, nag-ano ko dipstick ng urine, hindi yon urinalysis ha. Isesend nila yung urine sample ko sa laboratory kasi clinic lang naman to, pero may dipstick na silang ginawa. Tiningnan nila kung may blood ba yung urine ko, pero gladly naman wala. Although, syempre, for my peace of mind na rin daw yan, binigyan ako ng request for ultrasound. So, titingnan ko kung kailan ako makakapagpa-ultrasound, at least diba malaman natin kung meron pa ba akong kidney stone and what's causing the pain. Kasi pwede rin daw wala talagang kidney stone ngayon and pwedeng muscular lang or posture kaya sumasakit yung likod and just thinking na flank pain yun. So yun, pauwi na tayo ulit. Yan, since may pasok si Alwin mamaya. Yan, diba? So, anong oras na rin? Actually, tumagal kami guys kasi tumagal sa waiting ng doktor, and then nung na-check up na kami, or yan, na-check up na kaming dalawa ni Zion, na nagpa-dipstick nga. So, kumuha muna ako ng urine sample ko and then another wait na naman kasi syempre, nag-entertain muna ng another patient yung doctor. Pero okay na rin, at least na isingit na sa schedule namin bago ako pumasok tomorrow. Yan. So, tingnan natin na magiging start ng klase natin bukas, which is, ano yung weather? Grabe. Basta, bukas, ano yung magiging weather bukas? Alam ko nasa double digit na minus yun. So, sana kayanin kasi first time ko talaga magko-commute ng ganun. So, bukas, ay okay pa. 0 to minus 17. Wow, okay pa yun ha. Pero kasi ito sa Wednesday, minus 15, minus 24, minus 22 sa Thursday to minus 32. And then Friday, ito na ha, yung sinasabi namin, minus 28 hanggang minus 35. So, yun yun. Akin, may pasok ako ng Friday. Pero, we'll see kasi ano naman yon, lunchtime, kaya sana makontradict ng init ng araw. So, babalitaan ko na lang kayo sa mga succeeding vlogs namin. Pero yun nga, bago magpasukan, nakapagpa-check up kami pareho ni Zion. At least alam namin na okay kami. And then yun, schedule ko na lang later on yung ultrasound. And yung ultrasound nga pala ay kasama sa Alberta Health namin. So, wala akong babayaran doon. Covered yon. And yung pagpapaschedule na lang yung kailangan kong isipin. So, yan. Tingnan natin and alamin natin kung ano ba yung favorable sa atin na schedule. Kasi syempre may pasok na ako, may pasok na si Alvin. And tingnan natin kung ano yung open na ano dito, mga diagnostic clinics. Yan. So, ito na yung Chinook Mall. Diba? Yan o. So, against the light tayo. Kasi nandun yung araw. So, kamusta? Okay lang. Medyo inaantok. Ulang pas, tulog. Yan. Syempre, night shift si Alwin, kaya puyat-puyat pa yan. Pero, mahaba na yung tulog niya. Ano lang, syempre, nainip. Kasi, matagal yung waiting time. Diba? Pero, okay na rin yun. Kasi, libre naman. So guys, ito yung request pala for my laboratory. So pwede rin daw ako sa Mayfair Diagnostics or may sinasabi si doktora na CDC. Basta tawag lang din daw ako doon. And then ito yung ultrasound ko. Kidneys and bladder. Yan. So sana, 'di ba, clear tayo dyan.
Kasi recommended din naman ng doctor ko sa Philippines, from time to time din daw talaga kailangan ko magpa-ultrasound para to be sure, 'di ba? Kaysa naman meron na talaga palang stone tapos nahayaan ko lang lumaki. Mas mahirap i-pass out kapag lumaki na yung kidney stone natin. Yan. Init na. Ayan, nakauwi na tayo. And ito yung pathway natin, no? Malinis na. So, bukas, ito na ang ating lalakarin. So, si Zayo nakatulog eh. Yan, dito muna pinark ni Alvin kasi in 1 hour papasok na siya. Pero sa likod na ulit dapat. Kasi kailangan din isaksak, di ba? Kapag malamig yung temperature, dapat sinasaksak siya. Hindi kasi pag malamig, kailangan talaga naka-black heater. So, yun. Papasok na kami. So anyway, I think hanggang dito na lang muna ang aming vlog for today. So thank you ulit sa pagsama sa aming activity, sa aming ginawang pagpapa-check up. So if you have any questions, please don't forget to leave a comment below. Comment nyo na rin kung taga saan kayo para alam namin kung saan nakakaabot ang videos namin. So yeah, we'll see you on the next one. Peace!